recap muna bago ako tuluyang atakihin ng high blood. May dragon sa likod ng bahay ko kahapon, sa may Nyugan. Hindi ko tinawag ang barangay. Pinakain ko ng kinayod na buko at pandesal. Tapos saka ko tinago. At ngayon, akala ko kakainin niya si LV. Si LV, full name, Louis Vuitton. Oo, Pomeranian lang siya. Pero may branding, may aura. May sariling electric fan, sa Tissima, nag-eye contact sila, dragon at aso. Predator at spoiled consumer na may maintenance grooming schedule, tumigil ang mundo ko ng 2 segundo. Parang nag-buffer ang buong Quezon Province. Mariusep, bulong ko, ready na akong mag-post ng tribute. Run free, anak. Pero imbes na kagatin, inilik niya. Ganayon. Hindi ko alam kung maiiyak ako o magpa-blessing. Si LV natakot sa sariling reflection sa salamin, biglang may dragon best friend. Aguyod ang balahibo niya, nakaayos parang may photoshoot para sa Pet Express catalog. Ako nga, isang araw bago ko pinagkatiwalaan. Si LV, 3 segundo lang, traitor pero strategic. Kung ako si Daenerys ng Quezon, siya naman si Lord Commander ng Survival Instinct. Kinabukasan, may kumatok. Yung katok na hindi friendly, hindi rin emergency. Yung katok na may agenda. 3 beses. Tok, tok, tok. Pagbukas ko, Black Rosary po. Ganayon, hindi ko sila kilala kahapon. Ngayon gusto nilang pumasok sa living room ko with God at observation skills. Mariusep, sa totoo lang, kung hindi lang talaga ako devoted na Katoliko, mag-e-excuse na sana ako. Sabihin ko na lang, ay hindi po ako Katoliko. Pero alam ko naman, magagalit si Lord. Naging single nga ako dahil siya ang naging provider ko. Tapos dahil lang gusto ko makaiwas sa Marites inspection, magpapanggap akong miyembro ng kulto at hindi nagro-rosaryo, Tissima. Hindi pa ako handa makipag-away sa langit dahil lang sa pag-iwas sa Marites. Pumasok sila. May hawak silang rosaryo, pero ang mata, naka-fiber internet. Ultra HD, may zoom feature, may built-in price comparison. Isa naka-zoom sa TV na parang Black Friday sale. Isa nagko-compute ng ref, SRP versus sale price. Isa nag-a-analyze ng aircon kung inverter o pang museum. Isa nagpa-flashback kung saan niya nakita yung sofa na ganyan sa homebodies. Mariusep, rosaryo sa kamay, Excel sheet sa utak, multitasking for the Lord. Dragon meanwhile, nasa likod ng kortina, freeze mode, mas behave pa kaysa bata sa Flores de Mayo sa Tissima. Ay, ang ganda ng bahay mo, ha? May tono, may timbang, may hidden agenda, ganayon ba? At hindi pa tapos ang sign of the cross, nakadraft na ang financial background check ko sa isip nila. Habang nasa Santa Maria, ina ng Diyos na sila. Umusok, konti lang, parang vape, galing sa likod ng kortina. Tumigil ang isang kapitbahay. May naamoy ba kayo? Walang Diyo. Nakita ko ang buong future ko sa isang segundo. Headline, Probinsyana, may dragon, pinag-usapan sa GC. At doon, sa loob ng utak ko, Kato, Barangay GC. Mga kapitbahay, may napansin ba kayo kay Kat? Tahimik masyado, online lang lagi, may usok daw sa bahay niya. Baka nagluluto ng illegal, baka may afam, baka may alaga. 10/47. Typing, typing, typing. At sa imagination ko, may lumabas pang screenshots. Bumalik ako sa realidad. Rosaryo pa rin, walang nagwawala, walang nagpabarangay, wala pang headline. Salamat Lord, bulong ko. Akala ko ligtas na. Akala ko tapos na ang mini impeachment ko. Pero biglang may sumabat. Ay, bagong pabango mo ba yan? Walang Diyo. Sa dami ng pwedeng mapansin, usok, init, parang may dragon energy sa likod ng kortina. Mabango ang napili. Sa Tissima, hindi sila nayanig, hindi sila natakot. Tinuloy nila ang rosaryo na parang walang bahid ng paranormal sa paligid. Santa Maria, ina ng Diyos, habang ako, internally, ina ng Diyos talaga. Priorities intact. Ganayon sa Quezon, may usok, Kebs, may dragon, deadma. Pero pag may bagong pabango ka, case study yan hanggang next fiesta. Doon ko na-realize. Hindi sila interesado sa dragon, mas interesado sila sa bookshelf ko. Ay, display lang ba yan? Tanong ng isa. For aesthetic purpose? Tissima, binuksan ko ang isa. Hardbound. May amoy pa ng papel. Binabasa mo talaga lahat yan? Paano nagkakasya sa utak mo yan? Eh, ang dami? Mariusep, sa isip ko, mga taong ito, palibhasa walang reading habits na natutunan mula pagkabata. Akala nila, pag may Harry Potter set ka, Lord of the Rings, at mga classic literature, King Solomon level ka na agad, walang Diyo, parang ikaw na ang tagapagmana ng karunungan ng buong Israel dahil lang may Harry Potter set ka. Ganayon ba, hindi dragon ang kinatatakutan nila, kundi impormasyon. Mas interesado sila kung saan ko binili ang sofa. Cash mo ba yan? At dun ko naisip, nagbabahay-bahay ba sila para mag-profile ng kakayahan ng kapitbahay? Block Rosary ba talaga ito? O barangay census na may Ave Maria soundtrack? Ganayon? Pagkatapos ng rosaryo, limot na ang misteryo ng usok. Chika agad. Saan mo nabili yan? Magkano? Online ba? May kasamang tingin sa mesa. Yung tingin na may silent expectation. Merienda? Sa Tissima? Ganayon ang threat assessment system ng barangay. Hindi dragon, hindi apocalypse, kundi installment plan at snack availability. Aguyod sila lahat, nakaayos parang may house inspection. Ako pa ang nahiya pagkatapos ng rosaryo. Ikaw lang ba mag-isa dito? Ngumiti ako. Technically, sa likod ko, si LV natutulog sa tiyan ng dragon. Parang bagong sofa sa Tissima. At bago ko tuluyang i-judge ang lahat, may pumasok na realization. Sa kabila ng chika, sa kabila ng profiling, sa kabila ng silent merienda expectation, nag-effort pa rin silang magdasal. Nagpunta sila sa bahay-bahay hindi lang para mag-scan, para mag-rosaryo. Akala ko patay na ang ganitong tradition. Yung old Catholic energy na kinagisnan ko sa ancestral home namin sa Mauban, yung bahay na madalas pang pag-shootingan ng shake, rattle, and roll. Yung tipong may kandila, may santo, may dasal na sabay-sabay. Andun bumalik ang memorya. Batang Katay, mahabang pasilyo, mataas na kisame, bintanang kapis, yung ancestral house sa Mauban na parang kasira
tila ang reference pero may old horror vibe na pwedeng pag-shootingan ng shake, rattle, and roll anumang oras. Amoy kahoy, amoy kandila, amoy lumang libro. Ganayon, simple sila? Oo, medyo advanced ang chismis department. Medyo Olympic level ang pakialam sa buhay ng iba. Minsan parang may sariling intel unit ang bawat isa. Pero, it's ang plot twist na hindi dramatic, hindi sila nangaagrabyado, hindi sila nananakit, hindi sila umaape. Maingay? Oo. Mapanghusga minsan? Medyo. Mukhang walang 5-year plan? Possible. Pero pag may namatayan, sila unang may dalang kape. Pag may nagkasakit, sila unang may dalang lugaw. Pag may baha, sila unang nakatsinelas sa putikan. Ganayon. At kung horror lang din ang pag-uusapan, mas horror pa ang mga napapanood nating documentary tungkol sa mga old rich na may private island at secret scandal energy. Yung tipong may private jet, may island, may handshake na parang may kasamang NDA. Walang Diyo, dun kakabahan, hindi sa kapitbahay mong ang pinakakrimen ay pagkuha ng extra lumpia sa handaan. Dun ka matatakot. Doon, may tunay na thriller soundtrack. Dito, chismis lang na may Rosario background music. Hindi sila perfect. Hindi sila visionary. Hindi sila TED Talk material. Pero pinipili pa rin nilang maging mabuting tao sa paraan na alam nila. At dun ko naintindihan. Mas nakakatakot ang Marites kaysa mythical creature. Oo, pero mas mabuti pa rin ang Marites na nagdadasal kaysa tahimik na masama ang loob. Ang Dragon, chill. Ang Barangay, may attendance sheet. Pero at least, may attendance din sa konsensya at sa totoo lang, mas gusto ko na ang maingay, pero may dasal kaysa tahimik, pero may tinatagong private island. Pambihira, ganayon nga